Ikaw koy, kumusta koy sa imong masulti about to kang Tatay Digong? Ako ang masulti bahin kay Tatay Digong. Ay hila ka. Check lang. Ako masulti siya ang good performance sa whole president in the Philippines. Diba? Walang makatalo sa kanya sa performance. Magaling siya. Siya yung pinakamagaling sa lahat ng presidente sa buong Pilipinas. Tama. Si presidente. Kahit hindi niya ako nakita, idol ko yan. Kahit yung pananaw niya sa mga Pilipino, pantay-pantay, hindi maproblema. Gusto niya lahat aasinso. Yun ang ginagawa niya. Kaya lang ngayon dumating yung administrasyon ng Marcos, masama pala yun si Marcos, nabudol tayo. Kaya nga. Okay. Di maganda yung imahe ng administrasyon Marcos. Kung meron lang sana nakapagsabi noon na wag nang tulungan, wag i-invite si Marcos, wag samahan ng politika, hindi tayo magkaganito ngayon Kaya sana sa Panginoon natin, sa Diyos na natin para makauwi na si Tatay Digong. Kailangan natin na iuwi talaga dito kasi namimiss na namin dito sa Davao maganda, mabait yun, presidente yun. Siya lang yung president na mabait talaga. Hindi iniisip yung mga kapakanan ng mga pamilya, yung iniisip niya. Sobrang bait yun ng presidente. Kaya nga yung doon sa yung pag-ano sa kanya, yung detain, hindi maganda yun. Hindi yun nakasunod ng yung proseso talaga na dapat. Kung dito lang sa atin, wag na riba ilagay ilipat sa ibang bansa. Hindi naman yung taga doon, taga dito naman sa Pilipinas, dapat dito lang yun. Hindi na dalahin doon sa ibang bansa. Iba talaga yung sa administrasyon, iba yung nila. Kumbaga wala silang utang na loob kay presidente. Kahit sa akin, sige, kahit wala silang utang na loob, sana may respeto man lang sana, paggalang at batasan ba? Wala batasan wala batasan. Grabe. Ikaw di ka makatulong nganay na nga tao nga humang kitabangan tanan-tanan agoy. Dai na paminaw tanang sakripisyo ni Digong iyang gibuhat. Karon mga taxi driver sa Davao naglisod na ganin Taban mo. Kay hinay ang pasahero. Di ba? Kay ang mga tao, nagluya na ang mga tao, nagulang mga tao. Mao gid na ako masulti. Sabi ko nagluya, nagninghoy Okay. Alright. Let's Maria Vaga, kabilang sa pauna rin. Ato tayo Tatay Digong. Katultulan ako ko Doña Luisa. Okay. So yun So punta ulit tayo doon kila Tatay Digong. Tayo doon. Masid baka lulusop si Tori. Actually kahapon inisip ko na baka what if kung pupunta si Tori kahapon sa bahay na Tatay Digong para ransakin ang bahay, halugubin, igawa ng mga tao ay naka-focus dito sa downtown Davao, diba? So buti naman pala, at hindi naisipan ni Tori. Sabi lang fake news daw. Style kasi nila yan na tayo ipakampantahe para maging kampante tayo, para maging relax na kumbaga para kakalimutan na natin na pagmasdan, bantayan ang bahay ni Tatay Digong at doon sa may Doña Luisa. So ngayon kung wala ng tao, walang presensya ng mga Davaoenyo, matik pwede lang malusob, pwede lang ma-invade ang private space ng ng mag-asawang Tatay Digong and Ma'am Hanilet Abansilia. So ngayon puntahan natin ulit tingnan natin kung anong ganap doon, sinibin natin. So dito sa Davao City, pagpunta kayo ng bahay ni Tatay Digong, lang naman, Doña Luisa, di naman siya mahirap puntahan kasi along the highway, and at the same time sa mga walang sasakyan, pwede kayong sumakay ng taxi. Kilala na ang lugar ni Tatay Digong. Alam na ng mga taxi driver yan na kung saan yung inyong tinutukoy na puntahan. Anyway, so good morning, time check ko tayo dito sa Davao City, Philippines is
Nasa 4:40 ng hapon ay umaga buwan. So we're heading sa bahay ni Tatay Digong. Peaceful ang Davao City. Matagal na kami nananahimik dito, payapa. Kahit kasi Tatay Digong, dapat hindi na natin yung pinapapuntang Manila para magtrabaho. Kung ganyan lang din ang sasapitin niya pagdating ng panahon, yung ginagawa niya, hindi naman yan para sa ikayayaman ng kanyang pamilya. Ginagawa niya yan para sa future generation, no? Maprotektahan sana yung mga kapwa-apuhan ba ng kanyang mga citizens, ng kanyang mga people, ng kanyang mga constituents. Pero ang nangyari, ayan, pinakulong, pinagkano doon ng ating Pangulo, pinadala sa Netherlands, hinatid. So yung si Tatay Digong yan, parang dapat nanatili sa bahay na niya, in-enjoy niya lang ang kanyang yung buong, parang napaka-unfair pa kung parang minsan iniisip ko yung parang pinagpalagay ko na ako si Miss Hanelita Mancinia, ako si Kitty Duterte. Parang napaka-unfair naman yung asawa ko, parang wala na siyang panahon sa aming pamilya kasi andyan na siya nakafocus sa bayan. So same din kay Kitty Duterte, no? Siguro dumating din sa punto na parang wala, medyo nagsiselo siguro si Kitty Duterte dahil tatay niya nga wala nang halos sa kanila kasi andun sa Malacanang nagtatrabaho ng pupuyat. Pinipiga ang utak ko ano pang pwedeng gawin sa Pilipinas. Sobrang marami din naman dapat gawin. So ano ang dapat uunahin? Yun. Kasi sa sobrang daming problema ng Pilipinas na nagsisimula pa sa panahon ni Marcos Sr. na kurakot, kawatan, magnanakaw, kriminal, killer, lahat na yata kompleto sa sikados. Kaya nga napalayas ang Malacanang, di ba? Mga loyalist, di ba? Bakit siya pinalayas bakit siya nakaladkad palabas ang Malacanang? Ng mga tao, hindi ng ICC. Hindi ng mga hindi kinaladkad ng ng tao 'yun, ha. Masses nagsama-sama, nagagather sa EDSA. Hindi 'yun sa kalaban ng politiko. Kumbaga sinama na lang si Cory. Kumbaga syempre si Cory yung pwede nila ipapalit doon sa time na 'yun, di ba? Kay BBM. So maraming kasalanan ang Marcoses since then sa Pilipinas. Tapos ito nagkamali tayo na sige lang, never mind. No time for blaming na nangyari na yung mga nangyari. So ang mahalaga dyan, mayroon pa tayong chance na mahabawi sa ito nga people power. So ngayon itong si Tatay Digong, wala siyang wala siya ibang ginawa kundi magtrabaho, gumawa ng batas polisiya na kahit pa maaari nga ikamatay ni Tatay Digong, kakulong, pero wala siyang pakialam. Ang sa kanya ay para sa bayan. So yun ang yun yung ni Tatay Digong na payapa ang Davao City. Mga taga Davao matagal lang matagal lang payapa at nananahimik, so magkakagulo, nagkaroon ng political crisis sa Greater Manila, nagkakaroon, basta pansin ko yan dati nung kabataan ko pa lang, elementary days in the 90s. Tapos ang nangyari parang ang ingay-ingay na ang dami na problema sa Manila, nagpapatayan na sila mga politician. Tapos parang in some point parang nakalimutan lang meron palang Mindanao. Parang lagi tayo unheard ang Mindanao, hindi tayo naririnig lagi, hindi tayo pinapakinggan, hindi tayo voiceless, hindi tayo matter, di ba? Ganyan tayo. Lagi tayo nakalimutan, nakaligtaan, or wala talaga tayong value, wala tayong kumbaga valuable lang ang Mindanao during election. Pero kapag election tsaka remittance yan, kasi daming pera ang Mindanao. Malaki yung ating pakinabang sa Greater Manila, kasi i-remit natin yung ating mga yaman, mga revenue natin, GDP. Dadalhin natin yan sa National Treasury, tapos yun kukurakotin nila. 100% ipapadala, tapos ang maibabalik sa atin ay 20% lang. 80% ay sa kanila. Kumbaga parang nagtatrabaho tayo low-key ba na alipin ang Mindanao sa Mega Manila or Imperial Manila.
binubuhay natin sila. Kinukurakot na yung ano natin, mga kayamanan natin dito, natin pinapadala, nire-remit. So yun yung masakit na katotohanan sa presidential form of government. Kasi talagang unfair, no? So hirap mag progress yung isang rehiyon dahil nakasentro, nakapokus sa central government of Manila or Imperial Manila ang modernization, civilization. Hindi, ang doon nakapokus lahat, no? Yung kailangan ng development. So kumbaga parang sila lang may problema, sila lang yung dapat na i-fix, sila lang yung dapat na dinggin. Basta ang iingay ng Manila talaga. So this time Davao City naman, I mean, pero hindi tayo nag-iingay para sa kahit anumang demand, no? Like kailangan natin ng tulay, ano pa man. Yes, syempre gusto natin yun, di ba? Nagdi-demand tayo, pero syempre tayo mga taga Davao, parang okay lang naman tayo dito eh. Okay naman ang ano natin ng ating mga proyekto, okay naman yung facilities natin sa Davao dahil nga sa mga Duterte, no? Thanks to Duterte family. So matagal kaming nananahimik sa Davao City. So this time parang punong-pununot, sagad na talaga mga taga Davao City. Sagad na kami dito, like hindi kami talaga gagawa rin ng paraan, no? Para mapansin, para dinggin. Pero yung hiling namin hindi naman kung ano ng mga proyekto, kundi ang hiling namin is ibalik na lang muna si Tatay Digong, iregalo na sa mga taga Davao. So malapit na siya mag-birthday, March 28 ba yan? Tanda na ni Tatay, 80 anyos, no? Tapos dun sa malamig pa na lugar, grabe yung ano doon, depression kasi malamig. Di ba nakakalungkot, nagkukos ng kalungkutan ang lamig, tapos walang pamilya, tapos detention. Okay sana kung meron siyang aid, no? Dala na tagaluto, ipagtimpla siya ng kape, i-serve siya at paano, wala, no? So pero sige lang, tiwala tayo kay Tatay Digong. Hindi naman yun rich kid na hindi marunong magluto, magsaing, di ba? So panigurado ano yun, smart si Tatay. Magaling yun, kaya niyang i-survive ang kanyang sarili doon, kahit siya lang muna mag-isa. So yun lang, birthday na ni Tatay Digong nitong by March 28. So malapit na. So kawawa yung matanda, no? Sana pala hindi natin pinadala sa Manila para magtrabaho. Sana pala hindi natin pinahiram. Dapat sinulo na natin dito para di sana nagkaroon siya ng tahimik na buhay. Di sana payapa ang pagtulog niya ngayon kasama ang kanyang pamilya at asawa. Ikaw, Koy, kumusta, Koy? Sa imong masulti about to kang Tatay Digong? Ako ang masulti bahin kay Tatay Digong. Ay hila ka. Check lang. Ako masulti siya ang good performance sa whole president in the Philippines. Diba? Walang makatalo sa kanya sa performance. Magaling siya. Siya yung pinakamagaling sa lahat ng presidente sa buong Pilipinas. Tama. Si presidente, kahit hindi niya ako nakita, idol ko yan. Kahit yung pananaw niya sa mga Pilipino, pantay-pantay, hindi mapaglama, gusto niya lahat aasinso. Yun ang ginagawa niya. Kaya lang ngayon dumating yung administrasyon ng Marcos, masama pala yun si Marcos, nabudol tayo. Kaya nga. Okay. Kasi maganda yung imahe ng administrasyon Marcos. Kung meron lang sana nakapagsabi noon na wag nang tulungan, wag i-invite si Marcos, wag samahan ng politika, hindi tayo magkaganito ngayon Kaya sana sa Panginoon natin, sa Diyos natin para makauwi na si Tatay Digong. Kailangan natin na iuwi talaga dito kasi namimiss na namin dito sa Davao maganda, mabait yun presidente yun. Siya lang yung presidente na mabait talaga. Hindi iniisip yung mga kapakanan ng mga pamilya, yung iniisip niya. Sobrang bait yun ng presidente. Kaya nga yung doon sa yung pag sa kanya, yung pag detain
Hindi maganda yun. Hindi yun nakasunod ng yung proseso talaga na dapat. Kung dito sa atin, dito lang sa atin, wag na riba ilagay ilipat sa ibang bansa. Hindi naman yung taga doon, taga dito naman sa Pilipinas, dapat dito lang yun. Hindi na idalahin doon sa ibang bansa. Iba talaga yung sa administrasyon, iba yung nila. Kumbaga wala silang utang na loob kay presidente. Kahit sa akin, sige, kahit wala silang utang na loob, sana may respeto man lang sana, paggalang, at batasan ba? Wala silang batasan Sobra. Wala batasan. Grabe. Di ka makatulong anay na nga tao, no? Nga humang kitabangan, tanan-tanan. Agoy, dahil na paminaw, tanang sakripisyo ni Digong iyang Ami gibuhat. karon mga taxi driver sa Davao naglisod na ganin ni. Taban mo. Kay hinay ang pasero. O di ba? Kay ang mga tao, Ang mga tao nagluya na, ang mga tao nagul. Nagulang mga tao. Mao gid na ako masulti. sabi ko nagluya, nagminghoy, no? Ay, grabe lang gibuhat. Nagminghoy ang mga taga Davao. So yun ang sabi ni Kuya ang driver na malungkot yun, nagluksa mga taga Davao kaya wala nang ganang lumabas. Okay, so we're done sa ating content. So nandito na tayo sa Doña Luisa subdivision ni Tatay Digong. So bisitahin natin ulit kung anong ganap pa.